Hindi ko napansin, meron pala ditong lugar papunta ng PA. Meron pala ditong pwede kang magpahinga, maglakad-lakad. Ang ganda ng view. Ayan, pupunta kami dyan. Para malaman nyo din, at isang araw, pwede rin kayo magpunta rito at gayahin kami na, ayan ang ganda ng lugar. At pagpunta natin dyan, ay babasahin natin ang isa kong follower. Yung isa kong follower ay gusto niyang i-share yung kanyang love story. Ito ang sabi niya. Habang namasyal tayo, alamin natin ang kanyang story ng kanyang love life. Sabi niya, Dear blank blank gusto kong i-share sa inyo ang aking love story to everyone na papadudot. Parang katulad ng kay Papa Dudut. Ang story ko ay alam kong nakakainis. Ano ba yun? Nawawala naman eh. Alam kong nakakainis. Sana yun? Bao nakaka-amaze. Charot. So, eto na po. Nagkakilala po kami noong 2005. Para po kaming magjowa pero walang label. We get together. Palaging masaya at challenging. Bawat araw namin na magkasama. He's kind po pero para sa lahat pala. Para pala sa lahat kind siya. Masyado kaming clingy sa isa't isa po. Yung tipong nagsusubuan, palaging magkayakap kahit kakain na lang, nakapatong pang mga paa. Tapos, naglilinisan ng kuko, mga pasweet po. Then, sa sobrang lalim na ng pinagsamahan namin, hulog na po ko. Pero all of a sudden, hindi lang po pala ako nag-iisa. He had someone na mas matagal pa kaysa sa akin. 2 years na pala sila. And it's really hurts po kasi why he's so nakikipaglandian to me. Why he have somebody na durog ang puso ko. Pinagsasabay niya kami ng pagganon-ganon. Pagkasama niya ako, parang ako lang. Talaga walang iba kung nagpaparamdam siya. Napakagaling. Minsan kumakain kaming dalawa. Bigla siyang aalis. Kunwari, yung pala biglang dumating sa bahay nila yung isa. Katabi ng apartment ko yung bahay nila kaya madali lang sa kanya ang mag-segway. Labis-labis na akong nasasaktan sa ginagawa niya. Parang nagiging habit na. Nung una, not intentionally kasi di ko known. Pero nang alam ko na at hindi naman ako nagpakita ng reaction kaya siguro akala niya okay lang. Yung ganun, kaya tiniis kong mga sakit sa puso. Pagpapaubaya, mga ganong tema ba. Then one time, hindi na kaya ng puso ko yung ganong setup. Kaya ako nang gumawa ng way para matuldukan na ang mga kahibangan. Masyado naman palang nasasarapan si Jusawa. Pinaalam ko dun sa isa na meron nang nag-i-exist at yun nga, nagharap kami nung girl. In a simple way, tahimik pero matatalim na mga salita ang mga binibitiwan namin sa isa't isa. At hanggang sa naghiwalay kami ng girl, nagkasundo kami na iwanan namin pareha si boy. Pero nung nakauwi na ako sa apartment ko, dun ako nag-iiyak. Kasi mahal na mahal ko na si boy kaya parang ang hirap niya i-let go. Na parang willing akong i-take yung risk. Huwag lang siya mawala sa akin.
At biglang bumukas ang pinto ng apartment ko, putya. Holding hands silang dalawa para akong sinaksak. Pakiramdam ko, naiwan ako sa ere. Ang sabi lang niya, bakit mo sinabi? Turuan niya sa akin. Ano yun? Matalim lang ang tingin ko sa kanilang dalawa at sabi ko, umalis na sila. Ang sakit-sakit, durog na durog ang puso ko. Wala akong kagana-ganang pumasok sa work. Kaya galit na galit sa akin yung mga kaibigan ko. Nagpapakatanga daw ako. It takes a week akong nagtatry mag-move on. Iyak to the max and my friend helping me. Pinipilit ko na siyang kalimutan. Kahit tabing bahay lang kami. Uhuhu. One day habang nasa work ako, may text ako na receive na ang sabi niya, magkita tayo. Yung isa kong suitor yon. Kaya tuwang-tuwa nga ang mga kaibigan ko, sabi, puntahan ko. At naisip ko, sige na nga. Pero akalain niyo po ba naman, nang nasa shuttle na ako, isang message ulit ang nakuha ko. Sabi niya, sunduin kita ha, dito ako sa Jollibee. Para galing sa boy yon. Nanlaki ang mga mata ko, sabi ko, ha, ala, saan ako pupunta sa dalawa? Hinayaan ko na lang ang paa ko. Kalain niyo po, marupok talaga. Doon po ako napunta sa boy. Nagtungo ang yung suitor ko, nalimutan ko agad. Kinausap niya ako and he say sorry. Tapos, simula noon, mas lalo na siyang naging sweet and he do something special na palagi to me na lubos kong kinakikiligan. Darating na lang ako galing work, nakikita yo sa mirror, may nakadikit. Mahal ko, kain ka na ha. Pinaglalaban na din pati niya ako. From then to now, para na din niya akong prinsesa ng aking asawa na siya na pala ang naging napangasawa ko. Charot! O sige, tapos na yung ating kwento. Nasa na tayo? Malayo na yata narating natin dito sa paglalakbay natin sa Prince Albert Place. Ayan. That is good to work. And viewing. Ayan. Nagpaikot-ikot kami dyan. Ang ganda talaga ng view. Tapos pag gusto mong kumain, meron na rin dyan, na pwede, may restaurant din dyan. Tapos may lodge din. Ganda. Hindi ko nga alam na meron pala dito niyan eh. Kaya nga nung makita ko minsan, pinasok namin. O, tingnan mo. Diba? Okay. Sige. Maglakad na lang tayo. Nakabasa na tayo ng isang sulat sa ating isang follower. Ang ganda ng view. Kayo ba, may nakikita pa ba kayong mga ganyang bato? Bihira na yan. Dito meron. Susulat sana ako eh. Kaya lang walang nakasulat Baka ako mapagalitan. Ganda ng bato. Ang dilinis pa. Akala nyo, wala niya na. Sa ano lang yan. Sa PA lang yan. Tagal-tagal ko na talaga ito. 10 years na ako. Hindi ko alam, meron pala niyan dito. Bago ka dumating sa, sa city, madadaanan nyo na yan. Pag galing ka dito, ayan tas ang ganda pa ng tubig, Okay, sige. Patuloy na lang kayong manood ng aking pinunan, ng aking mga binidyo. Ganda kasi ng lugar niya. Para na rin kayo nakarating. Ayun. Tingnan mo, Sino ba isang maliit na yung mama? Ayun. Ano bang sinisilip niya?
Ang linaw, oh.